Hello guys, welcome again sa video natin. Today I'm going to be talking about the social media creativity. Next is, ano ba yung mga social media creativity? Ito yung sinasabi natin guys, yung sinabi ko kanina at first na kailangan mong malaman yung mga different sizes ng mga image na ipopost mo. So, shout out pala dito sa wellnessstockshop.com. Kinuha ko lang to sa Google guys. So, anyway, so ito yung mga requirement ng Facebook guys. So, Facebook post, yung image nila dapat ba ano ba yan? 1200 by 630 pixels. Yung profile image nila, dapat malaman mo din yan. Yung cover image nila, same thing goes to yung sa Instagram, dapat malaman mo din. Ito yung sinabi ko kanina na 1080 by 1080 na size. Ang profile image ito. So, sa Pinterest din, may tinatawag sila na pin image. So, dapat ito yung mga sizes nila, mga profile. And sa YouTube, ito yung cover image nila. And then, sa mga Twitter, ito sa Twitter, ito din yung mga sizes na requirement nila. Pero guys, hindi yan dapat. Knowing all these things will take you forever. There's only one solution na maging okay sa isang social media creativity. The solution for that one, guys, is Canva. I've been using Canva ever since I started working as an online freelancer. Guys, mind you, siguro 85 to 90% of social media managers are using Canva. So ano ba yung Canva? Ang Canva is a graphic design platform that allows users to create social media graphics. So ito yung sinasabi natin. Kung gusto mo rin maging isang graphic artist, pwede mo rin gamitin ng Canva. Okay, social media graphics, presentations. So as you can see here, itong parang PowerPoint ko, ginawa din to sa Canva. Okay, so it's really nice. And then, yung posters natin, pwede mo din gamitin and other visual content. And it is available on the web. Of course, you can use this one. You can also download this one sa mobile. Pero ginamit ko rin na mobile sa Canva pero medyo nahirapan ako. Talagang mas okay siya pag PC or laptop yung gamitin natin. So, and it integrates with millions of images. Totoo to guys. Totoo to guys. Fonts, ang daming fonts. Ito, Canva fonts to. Templates and illustrations. Okay? So, ito yung mga Canva design example. Ay, mali yung spelling sa example. Sorry. Ito yung example ng mga designs ko. May page kasi ako. Ito yung Digos Updates. If you're from Digos City, okay, now you know kung sino may-ari ng Digos Updates, guys. Ang Digos Updates, as of today, siguro nasa mga 14,000 likes sa Facebook. And yan, ito yung ginawa natin. Anyway, I'm gonna be talking about that later sa aking page. And then, ito yung ginawa ko na design. Nagpa-TikTok challenge kami. Ito yung mga grand prize namin. One sack of rice, yan. And I think you're familiar with this as well. Yung ginawa ko na Live Tip Tuesday last 2 weeks ago. Ginawa ko din yan sa Canva. And yan, ito yung boss, yung ano ko, yung client na project ko. Get 15% off today. It's really basic, parang ano lang, Instagram ad. Okay, yung mga Canva design. So, yeah, so bakit ko nasabi na ito yung solution natin? One solution na siya. Kasi nga ang Canva is really amazing to use. Kung kung mahirapan ka to memorize all of these, babay ko yun sa all of these specs, you don't have to worry about that. Kasi nga ang Canva na ang magsisave sa iyo. So ano ba yung Canva? Okay, ito yung canva.com guys. So nandito talaga lahat. I mean, lahat ng pinost namin sa Facebook, yung sa Homebase Connect, ginawa lang namin yun sa Canva lahat. Okay? So, ito yung Canva. Okay? What if yung boss mo is parang gusto niyang magpagawa ng design, o gusto niya magpagawa ng mga postings. Let's say, for example, Facebook. So, all you have to do is click here sa create design. I-click mo lang type in mo lang yung Facebook, depende sa post yan. Let's say, for example, Facebook ad, Facebook cover, or Facebook post. So, kung Facebook post yung gawa ng client mo, click mo yung Facebook post, click mo yan, and then, ito na yung lalabas ng mga posting guys. Free to lahat, 'di ba? Oh, ang ganda. Yung nakita niyo kanina doon sa promo namin, dito ko siya kinuha. Nilagyan ko na lang mga additional na mga designs. It's really easy to use. And yeah, kung gusto niyo i-edit yan, click mo lang yung edit. Let's say for example, ito, click mo lang yan, home based connect, yan. And dito i-click mo yan, promo alert.
And then, lagay natin dyan, 50% discount to all new students. Parang ganon. Example lang ha. And then, all you to do is, pag matapos ka, walang 5 minutes guys, pwede mo siya i-download as picture. Boom, download ka na. Then, isend mo sa boss mo. Para bang pinamadali yung talaga yung work mo. Right? May picture ka na. So, ito na yung picture mo. See? Boom. Diba? It's really easy to use. Ito yung kung social media manager ka, dapat kang marunong gumamit ng Canva. That's why I'm really vocal about this. And if you really want to add some logo, pwede mo rin siya actually lagyan ng logo dyan. Pumunta ka lang dito sa uploads. Kasi ang dami ko ng uploads na lagay dito. Ito yung mga template na ginagawa ko. And then, ito yung sa YouTube ko. I-click mo lang yan. And then, paliitin mo. Then, you can just simply add there sa taas kung gusto mong lagyan ng logo, for example. And then, click mo lang siya para medyo ipa-blur mo, may blur mo konti. Yun. Alright. So, it's really easy to do that, guys. So, kung may mga client mo, example, humahanap din ng client mo ng Instagram post. Same thing will happen. Lalabas din yung Instagram post. Ang dami, guys. May suggestions pa siya, di ba? So, Instagram, ito yung size ng Instagram na pwede sa Instagram. So, ang dami dyan. Pwede Father's Day, like, mga free. Pwede mo itong gamitin ng mga free. Like, sa mga client mo, i-post mo yan. Pwede mo siyang magamit din. And for example, ito, may Halloween Instagram post, Women's Day. Yan, ang dami talagang suggestions niya, guys. So, pwede mo siyang i-click lahat. And the good thing about Canva is really updated yan siya. Bakit ko nasabi updated? Kasi nga, pag i-type mo tong TikTok, boom, may TikTok background ka na and frame TikTok magazine cover. That's how amazing Canva is, guys. Pag social media manager ka, the only thing na kailangan mo when it comes to creativity is Canva talaga. So, yan. Yan, pwede mo siyang gamitin. Okay, so, why am I promoting this one? Okay? Here's a tip, guys. Tip talaga to, guys. Kung gusto mo maging isang social media manager, tapos wala ka pang background, wala ka pang portfolio, itong gawin natin. Gumawa kayo ng mga design na galing sa Canva. Kasi for example, this one. Okay? Gumawa kayo ng mga design sa Canva. And then, ilagay nyo dito sa labas. Para bang your brand. Your brand. Ilagay mo yung name mo. Check, ayan o. Ilagay mo yung mga sample text. Okay? Example na to. Then, example yan. Then, i-download mo as picture. Pag download mo as picture, guys, let's say for example, nakagawa ka ng siguro mga 20 Instagram posts, 20 na Facebook or mga YouTube, mga content. Then, ilagay mo sa isang folder. Then, yun ang isubmit mo as your portfolio. Ngayon, yun ang mga designs mo na pwede mong gawin once may hire ka nila as social media manager. Guys, yun ang ginawa ko na very effective sa akin. Gumawa ko ng isang folder na puros design galing sa Canva. And then, sinabi ko lang sa client ko, I can give you a design na parang ganito na mga design. And then, within 30 days time, pwede ko siyang gawan ng mga posting about, mga quotes lang. So, it's really easy. For example, inspirational quotes. Type mo lang dyan sa YouTube, inspirational quotes. Sinabi ko lang sa client ko na pupunuin ko yung social media accounts mo ng mga quotes, so mga inspirational quotes using this design. So, ginawa ko, example for this one, copy ko lang dyan. Kinopy ko lang yung quotes. And then, pumunta ako sa dito, example this one. Let's say for example, this one, okay. Ginawa ko dyan. And then, kinopy ko lang, paste ko dyan. Kinopy-paste ko lang yung nakopy ko sa Google. Then, boom. Boom. Wala akong mouse na ito, guys, ha. Boom. Or pwede mo siya paliit.
Then, pwede mong i-add ang logo ng client po dito. So, yun ang ginawa ko guys, and to be honest, na-hire talaga ako guys. Kasi nga, yun ang initiative ko. Sabi ko sa kanya, pag i-hire mo ako, I can schedule 30 posts within 1 month, 1 post a day sa lahat ng mga designs ko. And yung rate ko is, I think about $4 per hour sa Upwork. So, pwede mo siyang gawin ngayon guys. Mag-download kayo, lahat ng mga designs ito available, i-download nyo sa isang folder. And kung mag-apply kayo as social media manager, gamitin mo yung folder mo, isend mo sa kanya na sabihin mo na ito yung pwede mong gawin as social media manager. Humanap ka ng mga coach dyan kasi libre naman dyan lahat. Ang daming coach dyan guys. Yan. So, isang tip yan guys, and I do believe na pag gawin nyo yan, meaning ang client is maging happy sa iyo, maging happy sa inyo kasi nga may initiative ka na maging okay yung business ng client mo. And yeah, that's one way of doing na para bang you can do anything for your client. Of course, you will be paid as well. So, it's a win-win situation for you on your side. So, yeah, I think that's it lang for this episode, guys. So, if you have any question, please feel free and leave a comment doon sa 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 video natin. And next is the next topic we're gonna be talking about is the social media managers, ang actual job. Bibigyan ko yun ng example kung ano bang ginagawa ng isang social media manager. And today, and this episode, I'm gonna be revealing one of my Facebook page na pwede rin yung magamit as reference. Okay? So, thank you and see you sa next video natin, guys.